Wow! Yan, napanood nyo naman po, no? So, si Kitty Duterte ay magaling kumanta. May boses siya, may nasa tono siya, at sweet-sweet ng boses niya. Pero syempre dito sa kumakalat ngayong video na viral, ay halatang-halatang hindi siya normal, no? Kasi pagka normal yan, hindi yan magkakaganyan. Hindi na maintindihan yung mga lyrics niya, nagwawala na siya, sinisigawan yung mukha ng kasama niya. At ang tanong ko dito, bakit binibidyohan ng kasama? No? Dahil ba, ewan ko ha, bakit binidyohan niya? So, ikakapahiya po ito ng sambayanan dahil nga, syempre, siya ay kapatid ng VP Sara nyo, ng mga didilis, mga supporter ng VP Sara, ay maano dito, papahiya. Diba? So, hindi po siya normal. Biruin mo, ganun, magsisisigaw ng ganun. Tapos, BP, ang kanyang kapatid, ang kanyang tatay ay naging presidente dati. Wala. Nawala na, sira na talaga itong si Kitty Duterte, no? Nakakaawa rin, pero wala choice niya yan eh. So, dapat, ang mga kapatid nito ay alalayan ito. Imbis na kung ano-ano ang isipin, alalayan nila yung kapatid nilang bunso na napapariwara. Dahil nga sa, ano na yan, pinagbabawal na gamot na yan ha. Sabi nga niya, nagwe-wake and bake siya. Ay alam naman natin yung kung ano yun. Wake and bake. And then, syempre, marami nang napapabalita. Baka kung ano-ano nang ginagamit itong, drugs, di ba? Nakakaawa din. Kaya, wala talaga tayong maaasahan dito sa mga Duterteng ito. Tapos sasabihin pa nila na si Kitty Duterte ay eto yung magiging presidente sa mga susunod na panahon sa generation na darating. Naku po, pagka ganyan na hindi niya tinigilan or magtuloy-tuloy ang kanyang ganyan na pag-wake and bake, ay masisira talaga yung kanyang kaisipan. Masisira yung utak niya, hindi siya magiging normal at hindi siya pwede na maglingkod katulad ng kanyang ate. Na ngayon ay hay nako, ang daming kaanuhan. Ang daming tarantaduhang Pag si Bibi Sara Duterte nagsasalita, malinaw. Excuse me po, sorry. Pasensya na. Totoo naman po, di ba? Pag si Bibi Sara, napakalinaw ho ng kanyang pananalita. Pero, hindi ko alam. Tinitingnan ko yung speech ni Marcos. Parang speech ng isang bangag. nakakatawa to si Banat Bay, no? Pinagmamalaki niya si Sara Duterte na malinaw daw magsalita. Pero natatawa siya. Kumbaga, hindi niya naitago sa video at na-upload pa talaga. Na parang ikinakahiya niya yung sinabi niya na malinaw magsalita si Sara, no? Oo nga malinaw magsalita, hindi siya bulol-bulol, pero yung logic at yung yung ibig sabihin ng isang bagay ay hindi naman tugma doon sa mga sinasabi niya. Halimbawa na lang yung pandesal, i-define niya lang yung pandesal kung ano yun. Ha? Ang pandesal, di ba, ay isang uri ng tinapay na parang yaan ang ating pambansang tinapay dito sa Pilipinas. Pandesal. At yaan po ay masarap. Kahit na wala itong palaman. Yaan po ay masarap, lalong-lalo na pag sinasawsaw sa kape. Pero anong sinabi niya? Ang pandesal, yaan ay hindi ordinaryong palaman. So, ibig sabihin, may something missing sa kanyang utak na gusto niya sigurong sabihin pero hindi niya nasasabi. No, so anong nangyayari? Ibig sabihin na etong pamilyang ito ay talagang ganyan na may mga maluluwag sa kanilang mga utak. Pero pandesal na lang ha.
i-define, i-describe mo na lang ang pandesal. Ganun ang sasabihin niya. At syempre, yung walang kamatayang viral ngayon na bagong-bago na yung tawag niya sa tinik ng isda ay bone. Porket boneless ay bone na ang tawag doon. So, pinagdidiinan niya kasi na ang boneless ay, ang tawag niya rito ay buto. Kasi bone nga naman sa English, so sa Tagalog nga naman ay buto. Kaso isda ang nire-refer niya rito. Ang tawag, kesyo nga tayo ay Tagalog, Tagalog tayo, ang Tagalog ng isda, ng buto ng isda, ay tinik. Okay? So, hindi raw yun tinik. Butong bone nga daw sa English, kaya buto. So, buto ng isda. So, ewan natin dito. Parang ayaw na natin talaga sa mundo ni Sarah, di ba? Alright. Ang gulo-gulo. Pangulo Rodrigo Duterte, isa sa mga abogado niyo para sa impeachment. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahalin tulad ang sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Last question. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money for... I do not want to answer that question. President said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte, isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. At yung way niya ng sasagot niya sa mga interviewer niya, mga DDS supporters naman yung kanyang mga interviewer, ha? Yung kanyang mga vlogger ay DDS supporter naman yan. Kung bakit minamanipulate niya or yung video ay nai-upload ng gano'n na hindi man lang ini-edit. Ano yan? Sinong editor ni Sarah? Na pagka yung may itatanong ang isang vlogger or isang reporter, may itatanong sa kanya na pag ayaw niyang sagutin, ay ayaw niyang sagutin, hindi ko masasagot yung tanong na yan ngayon. Tapos, makaka-captured pa doon sa video at may isasama pang mai-upload. May kita pa ng iba na which is nakakahiya. Bakit ayaw mong sagutin na, namimili ka lang ng katanungan? Di ba napaka-awkward ng mga ginagawa nito ni Sarah? Porque pala, gano'n na, syempre, siguro tungkol sa administration ang tinatanong, hindi niya nasasagutin. Dapat ikinakat nila yun, hindi nila isinasama sa, sa video. Pero syempre, meron siguro sa kanya, yung, siguro may nagtatrader sa kanya at yung video ina-upload. Kahihiyan nyo ng isang tao na nagpapa-interview ka, isa kang public servant, ha? Dapat sa'yo may maaasahan ng tao sa'yo na may masasagot kang ganito, ganun. Pero hindi mo sinasagot. So yan ang VP Sara natin. At isa pa, yung niya, whenever na siya, na haharap siya sa tawag dito, sa camera. May dito. Bakit hindi man lang niya, ang dami-dami niyang pera, hindi man lang niya gamutin. Di ba may maraming nakatatanggal, maraming gamot na nakakatanggal ng scars? May scars dito, may scar dito. Now, which is, pinapalabas niya na may gumurgur daw sa kanya na, maniniwala ba ang tao doon? Na, doon pa lang nakakatawa na siya, na para siyang baliw na, maglalaslas lang siya, ay dito pa sa liig. Dapat yan, tumitingin na siya kung ano ang pwedeng igamot dito sa kanyang scar dito sa liig kasi napakapangit. Di ba para siyang baliw na meron ditong gurgur. Kahit nang peklat ngayon ay natatanggal na. Di ba? Yan, ba't ayaw niya tanggalin? Para ipamukha niya. Talagang ipamukha niya na yung sinasabi niyang may gustong pumatay sa kanya na napupugutan siya ng ulo ay nakatatak na gano'n at pinapakita niya sa tao, akala niya sa tao ay may maniniwala. Ewan ko sa'yo, Sarah. Lagi kang ganyan. Talagang whenever na a-appear ka sa madla, a-appear ka sa camera na magpa-public speaking ka, ay lagi ka na lang may pasabog, no? Ewan ko sa'yo, Sarah. Nakakatawa ka na talaga. Hindi ka lang ganyan magsalita na para bang wala sa ayos at para bang may sarili kang mundo.
Sinasabi nyo, si PBBM nag-stutter. Alam nyo ba, mag-search kayo, ang taong nag-stutter, ayaan ang matatalino. Tsaka isa pa, 69 years old or above 65 na ang ating presidente. Natural, medyo nabablock-block na rin ang kanyang pag-iisip. Kaya na-stutter siya. Isa pa, syempre, ang ating Pangulo ay maraming iniisip. Isa pa, puyat-puyat yan. Okay? So, yun lang po ang ating vlog ngayon tungkol po sa mga Dutertes na talaga namang out of this world talaga at may sariling mundo. Maraming salamat po at God bless you po.